Wala kayong kwenta. Mga palamunin. Kung hindi dahil sa tatay mong magnanakaw, hindi sana tayo naghihirap ng ganito. Habang sumisigaw ang kanyang tita Carmen at nanlilisik ang mga mata, tahimik na nakayuko lamang si Ma Serafina. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay maingat na pinagpapatong-patong ang mga barya at lukot na 20 pesos sa ibabaw ng mesa. Ito ang perang buong araw niyang inipon mula sa paglalabada, ang kaisa-isang pag-asa upang maibili ng gamot ang kanyang inang may sakit. Isang napakasakit na kabalintunaan na habang tinatawag siyang pabigat at walang silbi, ang buong pagkatao niya ay nakataya sa pagliligtas sa natitirang piraso ng kanilang pamilya. Naramdaman ni Pina ang matinding pagbara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at namanhid, hindi magawang idikit ng maayos ang mga barya dahil sa labis na panginginig. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang tiyahin ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pilit niya itong ibinabalik sa pamamagitan ng pagpikit ng mariin. Bakit ganito kalupit ang mundo? Hanggang kailan ko pagbabayaran ang kasalanang hindi ko naman ginawa? Mabilis na hinablot ni Tita Carmen ang mga barya at lukot na pera mula sa mesa. Tinangka itong pigilan ni Pina, ngunit marahas siyang tinabig ng ginang, dahilan upang mapaatras ang dalaga. Akin na to. Bayad ito sa utang na loob niyo sa akin. Ilang taon ko kayong kinupkop at ano ang igaganti niyo? Kahihiyan. Bago maglunes, siguraduhin niyong wala na kayo sa pamamahay ko dahil ibebenta ko na ang lupang ito para makabayad sa mga inutang ng tatay mo. Wika nito bago mabilis na tinalikuran si Pina. Iniwan siyang nakalugmok sa gitna ng malamig at madilim na sala. Mula sa siwang ng sirang dingding, isang sunod-sunod at mabigat na pag-ubo ang nagmula sa silid ng kanyang ina. Mabilis na tumayo si Pina at tinungo ang madilim na kwarto. Naabutan niya si Aling Corazon na nakahiga sa manipis na banig, namimilipit sa sakit habang may nakadikit na panyo sa bibig. Nang alisin ng matanda ang panyo, bumungad sa paningin ni Pina ang madilim na mantsa ng dugo. Tila piniga ang puso ng dalaga. Lumuhod siya sa tabi ng ina. Nanginginig ang mga daliri habang dahan-dahang pinupunasan ang malamig na pawis sa noo ng matanda. Pilit siyang ngumiti kahit pa namumula at nag-iinit ang kanyang mga mata sa luhang nagbabadyang bumagsak. "Huwag po kayong mag-alala, inay. Gagawa po ako ng paraan." Bulong niya sa tinig na pilit pinapatatag. Hinawakan ni Aling Corazon ang mukha ng anak. Bakas sa mga mata nito ang labis na pagsisisi at awa. Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, naiwan si Pina nagising. Nakaluhod siya sa isang sulok, mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang rosaryo. Ang bawat butil nito ay saksi sa libu-libong dasal na tila hindi naririnig ng langit. Tumingala siya sa maliit na bintana kung saan pumapasok ang malamig na hangin. Iniisip niya ang tuwirang pagpasok sa kumbento upang matakasan ang lahat. Ngunit paano ang kanyang ina? Kung aalis siya, sino ang sasalo sa galit at paniningil ng mundo? Unti-unting gumuguho ang kanyang pag-asa, nilalamon ng dilim ang kanyang pananampalataya. Sa kalagitnaan ng kanyang tahimik na pagtangis, isang nakakapasong liwanag mula sa labas ang sumilaw sa kanyang bintana. Isang mahaba at marangyang itim na sasakyan ang huminto sa labas ng kanilang gibagibang bakod. Ang mga ilaw nito ay matalim na humihiwa sa kadiliman ng gabi sa kanilang abang nayon. Bumaba ang isang matipunong lalaking nakasuot ng uniporme at pinagbuksan ng pinto ang isang sakay mula sa likuran. Ilang sandali pa, pumasok sa kanilang makipot na pinto ang isang ginang na balot ng kasuotan ng yaman at kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay tila sumisip-sip sa hangin ng buong kwarto. Si Doña Escolastica. Tinitigan ng Donya ang kabuuan ng kaawa-awang kalagayan ni Pina, mula sa mga luhaan nitong mata hanggang sa mga namamagang tuhod sa pagkakadasal. Walang halong awa, kundi isang kalmado at kalkuladong intensyon
ang mababakas sa mukha ng matanda. Lumapit ang ginang at inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng marupok na mesa. Ang bigat ng papel na tumama sa kahoy ay tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Pina. I can make all your debts disappear, Hija. Malamig ngunit makapangyarihang wika ni Doña Escolastica. Ang bawat salita ay may dalang pangako at tanikala. Babayaran ko ang utang ng ama mo at ipapagamot ko ang iyong ina sa pinakamagandang ospital sa Maynila. In exchange, you will marry my grandson for 1 year. Tinitigan ni Pina ang kontratang naglalaman ng kanyang buong pangalan. Sa isang pirasong papel na yon, nakasalalay ang buhay ng kanyang ina. Ngunit kapalit nito ay ang tuluyang pagkalibing ng kanyang sariling kalayaan at pangarap. Susuko ba siya sa isang kasunduang magdadala sa kanya sa panibagong impyerno? Ang bigat ng makapal na folder na tumama sa marupok na kahoy ng kanilang mesa ay tila humigop sa natitirang hangin sa loob ng maliit na sala. Tinitigan ni Pina ang mga dokumento. Ang bawat pahina ay naglalaman ng kapangyarihang dugtungan ang buhay ng kanyang ina, ngunit may kapalit na tuluyang pagkakakulong ng kanyang sariling kaluluwa. Tiningala niya ang matalim at kalmadong paningin ni Doña Escolastica, naghihintay ng karagdagang paliwanag kung bakit ang isang bilyonaryang pamilya ay nag-aalok ng ganitong kasunduan sa isang hamak na labanderang tulad niya. Pinaliwanag ng Donya, sa tonong walang bahid ng emosyon, ang sitwasyon ng kanyang apong si Thomas. Kailangan ito ng isang asawang magiging panakipbutas upang isalba ang bumabagsak na reputasyon ng kanilang kumpanya matapos iwan sa mismong araw ng kasal. Isang taong pagpapanggap, isang taong pagiging asawa sa papel, at kapalit nito ay ang kalayaan ng pamilya ni Pina mula sa lahat ng utang at ang pagpapagamot kay Aling Corazon sa pinakamahusay na ospital sa Maynila. Bago pa man makasagot si Pina, isang nanghihinang tinig ang nagmula sa pintuan ng madilim na silid. Pilit na inilalakad ni Aling Corazon ang kanyang nanginginig na mga binti. Nakakapit sa gilid ng dingding upang hindi matumba. Puno ng luha ang mga mata ng matanda habang umiling-iling, mariing tinututulan ang narinig. Huwag anak, huwag mong ibenta ang sarili mo para sa akin. Garalgal at nagmamakaawang wika ng kanyang ina, pilit na inaabot ang kamay ni Pina. Subalit hindi pa man nakakalapit ng husto. Biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Corazon. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang dibdib, dumaing ng matindi, at kasabay ng pagkawala ng kulay sa kanyang muka ay ang tuluyang pagbigay ng kanyang mga tuhod. Bumagsak ang lupaypay na katawan ng matanda sa malamig na sahig. Nataranta si Pina. Mabilis na dumalo at niyakap ang walang malay na ina. Habang sumisigaw ng tulong, ang kanyang mga luha ay walang patid na umaagos sa nakapapasong takot na baka tuluyan na siyang maiwan nitong mag-isa sa mundo. Nang gabing iyon sa ospital, habang nakakabit ang iba't ibang tubo sa katawan ng kanyang ina na nag-aagaw buhay sa loob ng intensive care unit, tuluyan nang nagdesisyon si Pina. Hawak ang isang itim na bolpen na inabot ng abogado ni Doña Escolastica, nanginginig ang mga daliri ng dalaga. Bawat letrang idinidiin niya sa papel ay tila pagbaon sa kanyang mga pangarap. Paalam sa puting belo, paalam sa tahimik na buhay sa kumbento. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang mariin habang tinatapos ang huling pirma. Pilit kinakalimutan ang sakit ng pagtalikod sa sarili upang maging bayad utang sa kasalanang hindi niya ginawa. Pagkatapos pirmahan ang kontrata ng demonyo, pakiramdam niya ay isa na lamang siyang basyo, naglalakad na walang kaluluwa. Kinabukasan, bago tuluyang lisanin ang kanilang gibagibang bahay sa Iloilo papuntang Maynila, may isang bagay na ginawa si Pina na hindi nakita ni Numan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tuyong lupa ng kanilang munting bakuran. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang kumuha ng isang dakok ng lupa at maingat na isinilid iyon sa isang maliit na garapon ng kape. Mahigpit niya itong hinawakan at itinago sa loob ng kanyang lumang bag.
Ito ang kanyang natitirang angkla sa realidad, ang huling piraso ng kanyang pagkatao bago siya pumasok sa isang mundong hindi kailanman magiging kanya. Ang pagdating niya sa Maynila ay sinalubong ng nagtataasang pader ng mansyon ng mga Montenegro. Habang bumababa siya mula sa marangyang sasakyan, ramdam niya ang panliliit ng kanyang sarili. Ang mga ginintuang palamuti at malalawak na hardin ay tila isang malaking hawla para sa isang ibong pinutulan ng pakpak. Sa pagtingala niya sa ikalawang palapag ng naglalakihang bintana ng mansyon, napansin niya ang isang madilim na anino ng babaeng nakatayo at tahimik na nakamasid sa kanya mula sa itaas. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit ang presensya nito ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib, tila isang babala na hindi siya ligtas sa pamamahay na ito. Inalalayan siya ng mga mayordoma patungo sa isang malawak at malamig na opisina upang maghintay. Ilang sandali pa, bumukas ang mabigat na pinto mula sa kabilang silid. Pumasok ang isang matipunong lalaki na may suot na mamahaling suit, ngunit ang kanyang hitsura ay nababalot ng labis na pagkapagod at puot. Si Thomas Montenegro. Tiningnan niya si Pina mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo at walang kahit anong bahid ng simpatya. Para sa kanya, ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang asawang sasagip sa kanya, kundi isang linta na binayaran ng kanyang lola upang samantalahin ang kanyang kahinaan. Naglakad si Thomas palapit sa babasaging mesa at walang pakundangang inihagis ang isang itim na folder sa mismong harapan ng dalaga. Rules of my house. Basahin mo at ilagay mo sa utak mo. Malamig na utos ni Thomas, ang kanyang boses ay tila patalim na humihiwa sa katahimikan. Huwag kang mag-ilusyon na asawa kita. Nandito ka lang dahil nabili ka ng lola ko, kaya huwag na huwag kang aarte na parang may halaga ka sa buhay ko. Ipinakita ni Thomas ang kanyang malinaw na pagwawalang bahala sa unang gabi pa lamang ni Pina sa mansyon. Itinuro siya ng mayordoma hindi sa marangyang master's bedroom, kundi sa isang maliit at maalikabok na guest room sa pinakadulong pasilyo ng bahay. Ang kwarto ay para sa isang katulong, hindi para sa isang asawa, kahit pa sa papel lamang. Habang hinihiga ni Pina ang kanyang katawan sa manipis na kutsyon, ramdam niya ang panunuya ng bawat mamahaling muwebles na kanyang nadaraanan. Dito, siya ay isang dayuhan, isang bagay na binili, at hindi kailanman magiging kapamilya. Kinabukasan, naranasan niya ang unang hiwa ng paghamak sa malawak na kusina kung saan ang mga kasambahay ay abala sa paghahanda. Binigyan siya ng isang platong naglalaman ng tirang sinangag at tuyo mula sa almusal ng mga amo. Ang mga ito na matagal nang nagsisilbi sa mansyon at nanatiling tapat sa alaala ng dating nobya ni Thomas na si Helena ay nagbubulungan at nagtitinginan sa kanya nang may halong pang-iinsulto. Pilit nang ngumiti si Pina at tinanggap ang pagkain. Umupo siya sa isang maliit na bangko sa sulok at dahan-dahang isinubo ang bawat butil ng kanin. Ang bawat pagnguya ay tila paglunok sa sariling kahihiyan. Hindi siya nagsalita, hindi nagreklamo. Ito ang presyo ng buhay ng kanyang ina at handa siyang bayaran ito ng tahimik. Gabi na nang umuwi si Thomas. Pumasok siya sa mansyon na amoy alak, bagsak ang mga balikat dahil sa bigat ng problemang pinansyal ng kumpanya at may sugat sa ego na dulot ng walang katapusang panunumbat ng mga board member. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng isang babaeng naghihintay na manghingi ng pera. Isang oportunistang handang samantalahin ang kanyang pagkalugmok. Ngunit sa halip na bunganga, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya sa madilim na pasilyo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malawak na dining area. At doon, sa gitna ng mahabang mesa, may isang mangkok ng mainit na sabaw na nag-aabang sa kanya. May takip pa upang hindi lumamig. Napatigil siya. Sa loob ng maraming taon, walang sino man ang gumawa nito para sa kanya.
Kahit si Helena ay mas gugustuhin pang mag-order ng pagkain kaysa mag-abala sa kusina. Biglang lumabas si Pina mula sa dilim, bitbit ang isang baso ng tubig. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan niyang inilapag ang baso at nang mapansin ang pawis sa noo ni Thomas, kumuha siya ng isang malinis na panyo at marahang pinunasan ito. Ang ginawa niya ay simple, mabilis at walang mali siya. Pagkatapos, kaagad siyang tumalikod at bumalik sa kanyang maliit na silid na para bang natatakot na magtagal sa kanyang presensya. Naiwan si Thomas na nakatayo, nalilito sa katahimikan at simpleng pag-aarugang hindi niya inaasahan. Nang makapasok sa kanyang silid, hinubad ni Thomas ang kanyang gusot na coat at ibabato na sana sa silya gaya ng dati. Ngunit natigilan siya. Sa ibabaw ng kanyang kama, ang mga damit na ginamit niya kahapon ay maayos na nakatupi. Naghihintay na lamang ilagay sa aparador. Isang simpleng gawain, ngunit para sa isang lalaking sanay sa kaguluhan at pagpapabaya, ito ay isang malakas na sampal ng kaayusan at pag-aalaga. Naalala niya kung paano laging nagrereklamo si Helena sa mga nakakalat niyang gamit. Ngunit ang babaeng ito, ang babaeng binili lamang ng kanyang lola, ay kumikilos ng tahimik, inaayos ang gusot sa kanyang buhay nang hindi man lang nagsasalita. Kinuha niya ang kanyang telepono upang tingnan ang bagsak na halaga ng kanilang stocks. Ngunit isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero ang bumungad sa kanya. Iisa lamang ang nakasulat, "Watch your fake wife." Biglang bumalik ang lamig sa kanyang mga mata. Ang munting init na naramdaman niya kanina ay biglang pinatay ng laso ng pagdududa. Marahil ay pakitang tao lamang ang lahat ng ito. Marahil ay may mas malalim itong plano. Samantala, sa loob ng kanyang madilim na kwarto, nanginginig na hinawakan ni Pina ang kanyang lumang telepono. Ang pagring nito ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Mula sa kabilang linya, isang garalgal at humihikbing boses ang naririnig niya. "Pina, anak, tulungan mo ako." Sigaw ng kanyang tita Carmen. Ang bawat salita ay puno ng pekeng takot. "May mga lalaking nagbabanta sa buhay ng nanay mo. Kailangan daw nating magbayad ng malaking halaga, kundi ay isasako nila siya at itatapon sa ilog. Pina, kailangan mong magpadala ng pera ngayon din. Kung hindi, hindi mo na makikita ang nanay mo." Napatakip si Pina sa kanyang bibig. Nanlalaki ang mga mata sa sobrang takot. Ang katahimikan ng mansyon ay naging isang kulungan at siya ay muling naging alipin ng isang panibagong uri ng blackmail. Buong magdamag, hindi napakali si Pina. Ang mga salita ng kanyang tita Carmen ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang lason na unti-unting kumakain sa kanyang pag-asa. Kinabukasan, sa halip na humingi ng tulong kay Thomas, isang bagay na hindi niya kailanman gagawin dahil sa kahihiyan, gumawa siya ng sariling paraan. Nilapitan niya ang mayordomo ng mansyon at buong kababaang loob na nag-alok na siya na ang maglilinis sa buong kabahayan at magluluto para sa lahat ng tauhan kapalit ng maliit na sahod. Nagtaka man ang matanda, pumayag ito nang makita ang desperasyon sa mga mata ni Pina. Para kay Pina, bawat pagkayod ng basahan sa sahig at bawat patak ng pawis sa kusina ay isang hakbang palayo sa pagiging isang palamunin lamang. Kailangan niyang kumita ng sarili niyang pera, gaano man ito kaliit, upang mailigtas ang ina nang hindi isinusuko ang natitira pa niyang dignidad. Ilang gabi ang lumipas. Ang stress mula sa bumabagsak na kumpanya at ang laso ng pagdududa mula sa misteryosong text message ay tuluyang nagpabagsak sa katawan ni Thomas. Inatake siya ng isang matinding lagnat, nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot habang ang kanyang isipan ay nilalamon ng isang paulit-ulit na bangungot. Sa kanyang panaginip, bumabalik siya sa isang madilim at maulang gabi. Maraming taon na ang nakalilipas. Ramdam niya ang pagkakabangga ng sasakyan, ang amoy ng nasusunog na metal, at ang pagkakakulong ng kanyang mga binti. Sumisigaw siya, ngunit walang nakakarinig. At sa gitna ng apoy at basag na salamin,
Palaging may isang pares ng mga matang puno ng awa na nakatingin sa kanya. Isang maliit na kamay na pilit inaabot ang sa kanya. Ang kanyang mga daing ay umabot sa maliit na silid ni Pina. Dahan-dahan siyang lumabas at sinilip ang kwarto ni Thomas. Naabutan niya itong nilalagnat, basang-basa sa pawis, at binabanggit ang mga salitang hindi niya maintindihan. Nag-aalangan man, pumasok si Pina. Kumuha siya ng isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Marahan siyang umupo sa gilid ng kama at sinimulang punasan ang nag-iinit na noo at leeg ng lalaki. Ang kanyang mga galaw ay magaan at puno ng pag-iingat. Sa gitna ng kanyang pag-aalaga, biglang hinablot ni Thomas ang kanyang kamay. Mahigpit ang pagkakahawak nito na para bang isa itong lubid na sumasagip sa kanya mula sa pagkalunod. Nanlaki ang mga mata ni Pina, ngunit hindi siya pumalag. Huwag mo akong iwan. Ang basag at nangihinang bulong ni Thomas, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang pagkakahimbing, isinandal niya ang kanyang mabigat na ulo sa balikat ni Pina. Nanigas ang buong katawan ng dalaga. Naririnig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, kasabay ng mabigat na paghinga ng lalaking nakasandal sa kanya. Buong gabi siyang nanatili sa ganoong posisyon, hindi gumagalaw, hinahayaan ng sarili na maging isang tahimik na sandalan para sa isang pusong pagod at sugatan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mansyon, naramdaman niyang may silbi siya, hindi bilang isang binayaran, kundi bilang isang taong nagbibigay ng kaunting ginhawa. Kinabukasan, nagising si Pina na mag-isa na sa kwarto. Maingat siyang tumayo at sinimulang ayusin ang magulong higaan ni Thomas. Habang inaayos niya ang nightstand sa tabi ng kama, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na libro. Nahulog ito sa sahig at mula sa pagitan ng mga pahina nito, isang luma at kupas na litrato ang lumabas. Pinulot niya ito. Ito ay larawan ng isang batang Thomas, nakangiti habang nakaakbay sa isang payat na batang babae. Tinitigan ni Pina ang babae sa larawan. May isang maliit, ngunit malinaw na peklat sa braso nito. Isang peklat na katulad ng sa kanya. Biglang bumalik ang lahat. Ang aksidente, ang pag-iyak ng isang binatang estranghero, at ang pagtulong niya rito, buong magdamag. Hindi napakali si Pina. Ang mga salita ng kanyang tita Carmen ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang lason na unti-unting kumakain sa kanyang pag-asa. Kinabukasan, sa halip na humingi ng tulong kay Thomas, isang bagay na hindi niya kailanman gagawin dahil sa kahihiyan, gumawa siya ng sariling paraan. Nilapitan niya ang mayordoma ng mansyon at buong kababaang loob na nag-alok na siya na ang maglilinis sa buong kabahayan at magluluto para sa lahat ng tauhan kapalit ng maliit na sahod. Nagtaka man ang matanda, pumayag ito nang makita ang desperasyon sa mga mata ni Pina. Para kay Pina, bawat pagkayod ng basahan sa sahig at bawat patak ng pawis sa kusina ay isang hakbang palayo sa pagiging isang palamunin lamang. Kailangan niyang kumita ng sarili niyang pera, gaano man ito kaliit, upang mailigtas ang ina nang hindi isinusuko ang natitira pa niyang dignidad. Ilang gabi ang lumipas. Ang stress mula sa bumabagsak na kumpanya at ang laso ng pagdududa mula sa misteryosong text message ay tuluyang nagpabagsak sa katawan ni Thomas. Inatake siya ng isang matinding lagnat, nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot, habang ang kanyang isipan ay nilalamon ng isang paulit-ulit na bangungot. Sa kanyang panaginip, bumabalik siya sa isang madilim at maulang gabi. Maraming taon na ang nakalilipas. Ramdam niya ang pagkakabangga ng sasakyan, ang amoy ng nasusunog na metal, at ang pagkakakulong ng kanyang mga binti. Sumisigaw siya, ngunit walang nakakarinig. At sa gitna ng apoy at basag na salamin, palaging may isang pares ng mga matang puno ng awa na nakatingin sa kanya. Isang maliit na kamay na pilit inaabot ang sa kanya.
Ang kanyang mga daing ay umabot sa maliit na silid ni Pina. Dahan-dahan siyang lumabas at sinilip ang kwarto ni Thomas. Naabutan niya itong nilalagnat, basang-basa sa pawis, at binabanggit ang mga salitang hindi niya maintindihan. Nag-aalangan man, pumasok si Pina. Kumuha siya ng isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Maraan siyang umupo sa gilid ng kama at sinimulang punasan ang nag-iinit na noo at leeg ng lalaki. Ang kanyang mga galaw ay magaan at puno ng pag-iingat. Sa gitna ng kanyang pag-aalaga, biglang hinablot ni Thomas ang kanyang kamay. Mahigpit ang pagkakahawak nito na para bang isa itong lubid na sumasagip sa kanya mula sa pagkalunod. Nanlaki ang mga mata ni Pina, ngunit hindi siya pumalag. Huwag mo akong iwan. Ang basag at nanghihinang bulong ni Thomas, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang pagkakahimbing, isinandal niya ang kanyang mabigat na ulo sa balikat ni Pina. Nanigas ang buong katawan ng dalaga. Naririnig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, kasabay ng mabigat na paghinga ng lalaking nakasandal sa kanya. Buong gabi siyang nanatili sa ganoong posisyon, hindi gumagalaw, hinahayaan ang sarili na maging isang tahimik na sandalan para sa isang pusong pagod at sugatan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mansyon, naramdaman niyang may silbi siya, hindi bilang isang binayaran, kundi bilang isang taong nagbibigay ng kaunting ginhawa. Sa gitna ng dilim, maingat na hinaplos ni Pina ang buhok ni Thomas. Ang simpleng pagdampi ng kanyang palad ay naghatid ng kakaibang init sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na sa wakas, mayroon siyang mahalagang gampanin sa buhay ng isang tao. Kinabukasan, nagising si Pina na mag-isa na sa kwarto. Maingat siyang tumayo at sinimulang ayusin ang magulong higaan ni Thomas. Habang inaayos niya ang nightstand sa tabi ng kama, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na libro. Nahulog ito sa sahig at mula sa pagitan. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Helena ay tila isang nakakasakal na ulap na bumalot sa buong sala, kasabay ng kanyang pagpasok na puno ng pekeng awa at pagmamakaawa. Sinalubong siya ni Doña Escolastica sa gitna ng sala at doon umagos ang mga luha ni Helena na para bang isang bukal na matagal nang pinipigilan. "Tita Sol, patawarin niyo po ako," garalgal na tinig ni Helena habang lumuluhod sa harapan ng matanda. "Pinilit lang po ako ng masamang ama ko. Naiwan si Thomas noon. Hindi ko po yun ginusto. Minahal ko po siya ng totoo. Naging biktima lang po ako ng sarili kong ama. At ngayon, ako po ang nagdurusa." Ang kanyang pag-arte ay walang kaparis. Ang bawat salita ay may dalang panlilinlang na tumatak sa puso ng Donya na noon ay labis na nag-aalala sa kalagayan ni Thomas. Sa hapagkainan kinagabihan, ramdam ni Pina ang matalim na tingin ni Helena. Para itong mga karayom na tumutusok sa bawat himaymay ng kanyang balat. Pasimpleng iniinsulto ni Helena ang amoy isda na parang kumakapit sa bawat galaw ni Pina at ang kababawan nito na hindi raw bagay sa mundo ng mga Montenegro. "Tommy, I'm so sorry ha. Kung minsan lang talaga. I miss our old life. Simple lang. No drama. No, bad taste." Wika ni Helena na may pilit na ngiti habang nakatingin kay Pina. Pilit na tumahimik si Pina. Ayaw niyang gumawa ng gulo o dagdagan pa ang pasanin ni Thomas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang hita sa ilalim ng mesa, pinipigilan ang sarili na sumagot. Mas pinili niyang lunukin ang bawat panunukso, ang bawat pangiinsulto, upang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng bahay. Hindi nagtagal, unti-unting pinatataniman ni Helena ng lason ang isipan ni Thomas. Nilapitan niya ang binata sa kanyang opisina, may daladalang mga pekeng resibo at bank statement. "Tommy, I know it's hard to believe but look at this." Panimula ni Helena, ang kanyang boses ay puno ng pakunwaring pag-aalala. Ang dami niyang pinapadalang pera sa probinsya. Hundreds of thousands. Kung hindi siya gold digger, anong tawag mo dito?
Gusto lang niya ang pera mo, Tommy. Hindi mo ba nakikita? Puno ng pagdududa si Thomas. Ang mga resibo ay nagpapakita ng malalaking halaga na ipinadala sa Iloilo. Sapat upang paalalahanan siya sa kanyang pait na karanasan sa pagiging pinagkakitaan ng dating nobya. Ang munting init na naramdaman niya para kay Pina ay unti-unting napalitan ng panibagong lamig. Hindi nagtagal, dumating ang puntot ng komprontasyon. Isang gabi, dumiretso si Thomas sa guest room ni Pina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ano tong nakita ko, Pina? Tell me! Single ni Thomas, hawak ang mga resibo na ipinakita ni Helena. Sinubukan ni Pina na magpaliwanag. Thomas, hindi po ganyan yan. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin. Isang boses mula sa kanyang telepono ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang banta ni Tita Carmen na sasaktan ng kanyang ina kung magsusumbong siya. Kinagat ni Pina ang kanyang labi. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Thomas ay tila mga bato na bumabagsak sa kanyang puso. Tingnan mo nga, hindi ka makasagot. Get out! Please, umalis ka muna sa kwarto ko. Galit na utos ni Thomas. Ang kanyang tinig ay may bahid ng labis na pagkabigo. Tumalikod si Pina, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa kanyang pagdaan sa pintuan, may isang baso sa nightstand ni Thomas na aksidenteng nabunggo niya. Nahulog ito at nagkalat ang mga bubog sa sahig. Dahan-dahang lumuhod si Pina, pinulot ang bawat bubog nang hindi iniinda ang bahagyang pagdugo ng kanyang daliri. Ang sakit ng bubog ay hindi sing sakit ng sugat sa kanyang puso. Naiwan si Thomas na nag-iisa sa kanyang kwarto, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang cellphone ay nasa ibabaw ng kanyang nightstand. Mayroon itong hindi nasagot na tawag mula sa isang Mr. Sai. Sino ang kausap ni Helena sa telepono na pinangakuan niyang babagsak na ang Montenegro Group sa loob ng isang buwan? Hindi alam ni Thomas, ngunit ang isip niya ay nalilito pa rin sa mga ibinintang ni Helena kay Pina. Sa maliit na silid ni Pina, sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, biglang lumiwanag ang kanyang cellphone. Isang video ang natanggap niya mula sa kanyang tita Carmen. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ng video, ipinapakita ang kanyang ina na tinutulak palabas ng ospital ng dalawang lalaking may baril. Ang kanyang tita Carmen ay naroon din, umiiyak at nakahawak sa mga lalaki na para bang nagmamakaawa. Pera o mamatay ang nanay mo? Ang nakasulat sa text message na kasama ng video. Ang garalgal na paghinga ni Pina ay halos hindi na lumalabas. Natatakot siya. Hindi na alam ni Pina kung saan pa siya kukuha ng pag-asa. Sa gitna ng gabi, habang nanginginig ang kanyang katawan dahil sa takot sa banta ni Tita Carmen, lumuhod siya sa harap ng pintuan ng silid ni Doña Escolastica. Umaasa siyang sa ginang niya makukuha ang tulong, ngunit tila naunahan na siya ng lason ni Helena. Tita Sol, inay, kailangan ko po ng tulong. Pabulong na panimula ni Pina. Ang kanyang tinig ay garalgal sa pagpipigil ng iyak. Ngunit bago pa man niya mailahad ang buong kwento, dumating si Helena at muling nagdrama. Sinabing si Pina ay gumagawa lamang ng kwento upang makahingi ng pera. Pinaniwalaan ng donya si Helena at malamig na sinabihan si Pina na huwag nang magulo. Tila nakulong siya sa isang sitwasyong walang takas at ang mansyon ay naging isang pader na humaharang sa bawat pagsubok niyang makahinga. Sa labis na desperasyon, naalala ni Pina ang kaisa-isang alahas na naiwan ng kanyang ama, isang lumang singsing na may maliit na perlas na matagal na niyang iningatan sa isang kahon. Bago niya ito isinangla sa isang maliit na pawnshop sa sulok ng kalsada, hinaplos niya ng buong pagmamahalang singsing. Idinikit niya ito sa kanyang labi at pabulong na nagpaalam. Patawad po, tay. Kailangan ko lang iligtas si inay. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng pagtalikod sa isang alaala.
upang isalba ang isa pang mahal sa buhay. Ang perang nakuha niya ay halos hindi sapat, ngunit ipinadala pa rin niya ito sa numero ni Tita Carmen. Umaasa na ito na ang magiging katapusan ng bangungot. Ngunit hindi pa pala tapos ang paghihirap ni Pina. Habang abala siya sa paglilinis ng silid ni Thomas, hindi niya napansin ang anino ni Helena na sumisilip mula sa labas ng pinto. Sa gitna ng gabi, nang tulog na ang lahat, palihim na pumasok si Helena sa opisina ni Thomas. Nilipat niya ang confidential files ng Montenegro Group sa drawer ng kwarto ni Pina at nagtanim ng mga pekeng ebidensya na nagpapatunay na si Pina ang nag-leak ng impormasyon sa mga kalaban ng kumpanya. Ang ngiti ni Helena ay kasing lamig ng yelo. Ang kanyang puso ay puno ng matinding galit at paninibugho. Ang lahat ng ito ay para lamang mawasak ang buhay ni Pina at tuluyang makuha si Thomas. Kinabukasan, habang hinahanap ni Thomas ang isang mahalagang dokumento sa kanyang opisina, napansin niya ang hindi pamilyar na folder sa kanyang drawer. Nang buksan niya ito, nakita niya ang kopya ng mga confidential files ng kumpanya, mga file na dapat ay nasa kanyang safe. Kasama nito, may isang resibo mula sa isang pawn shop na nagpapakita ng pangalan ni Pina. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang munting pagtitiwala na nabuo niya kay Pina ay biglang gumuho. Muli siyang pinaglaruan at ang sugat sa kanyang puso ay muling dumugo. Ang pagkadiskubre niya sa resibo at sa mga dokumento ay tila kumpirmasyon sa lahat ng binulong ni Helena. Si Pina ay isa lamang mapanlinlang na oportunista. Sa kanyang silid, pilit na iniintindi ni Pina ang resibo ng padala. Ang pera na kanyang pinaghirapan ay naipadala sa isang pangalang hindi niya kilala. Hindi ito si Tita Carmen, kundi isang pangalan na tila may malalim na koneksyon sa mga kalaban ng pamilya Montenegro. Nagsimulang kumalat ang kaba sa kanyang dibdib. May iba pa bang plano si Tita Carmen? Hindi pa man niya lubusang nauunawaan ang lahat. Isang malakas na pagkatok ang nagmula sa kanyang pintuan. Bumukas ang pinto. 2 unipormadong pulis ang pumasok. Kasama si Helena, na nakangisi at may bitbit na mga papeles. Huli ka, Pina! Corporate espionage at fraud. Matagumpay na pahayag ni Helena. Itinuro si Pina bilang prime suspect. Tiningnan ni Pina si Thomas na nakatayo sa likuran ng mga pulis, naghihintay ng pagtatanggol ng kahit na anong senyales ng pagtitiwala. Ngunit nanatili lamang itong tahimik. Ang mga mata nito ay walang emosyon. Ang kanyang katawan ay tila pader na humaharang sa anumang pagtatangka ni Pina na humingi ng tulong. Unti-unting tumalikod si Thomas. Iniiwan si Pina na mag-isa, nakaharap sa mga pulis. Ang tunog ng posas ay tila humihigpit sa mga kamay ni Pina, kahit hindi pa man ito nakakabit. Nakaluhod si Pina sa malamig na semento ng selda. Ang kanyang likod ay nakasandal sa magaspang na pader. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay humahalo sa kanyang bawat paghinga. Hindi niya ininda ang sakit ng kanyang mga tuhod o ang lamig na unti-unting kumakalat sa kanyang buong katawan. Mas matindi ang sakit sa kanyang dibdib, ang bigat ng pagkabigo at pag-iisa. Iniisip niya ang kanyang ina, ang tanging dahilan kung bakit siya naroroon. Wala siyang galit. Puro pag-aalala lang sa kanyang inang nag-aagaw buhay. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na humuhugot ng lakas mula sa loob. Ngunit tila nauubusan na siya ng natitirang pag-asa. Samantala, sa labas ng kulungan, hindi mapakali si Thomas. Bagamat pinilit niyang ipakita ang kawalang interes kay Pina, ang kanyang konsensya ay patuloy na bumabagabag sa kanya. May kakaiba sa mga kilos ni Helena, sa kanyang bigla ang pagbabalik, at sa mabilis na paghahanap ng mga ebidensya laban kay Pina. Lihim siyang nagtungo sa kwarto ng seguridad at sinimulang balikan ang mga CCTV footage ng mansyon. Mga footage na itinago niya kay Helena dahil sa matindi niyang pagdududa. Walang anumang pagbato ng baso o pagwawalang bahala sa kanyang parte.
Sa bawat pag-ikot ng video, unti-unting nabubuo ang katotohanan. Nakita niya si Helena na palihim na pumapasok sa kanyang opisina at pagkatapos ay inilalagay ang mga dokumento sa drawer ng kwarto ni Pina. Nakita niya ang bawat hakbang ng panlilinlang, ang bawat galaw ng pagkakasala. Ang kanyang puso ay kumirot sa matinding pagsisisi. Mabilis na kumilos si Thomas, hindi niya sinayang ang oras. Ginawa niya ang lahat upang mapalaya si Pina gamit ang mga CCTV footage bilang ebidensya. Nang bumukas ang pinto ng selda, lumabas si Pina. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at puno ng pagkalito. Hindi siya nagsalita. Wala siyang kakayahang magtanong o magreklamo. Naramdaman niya ang isang kamay na dahan-dahang lumapit at marahang humawak sa kanyang braso. Inalalayan siya palabas. Si Thomas, ang kanyang muka ay puno ng pighati. Ngunit may bahid ng ginhawa. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse at inilagay ang isang makapal na coat sa nanginginig niyang mga balikat. Sa loob ng kotse, katahimikan ang namayani. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na pag-agos ng hangin mula sa aircon. Thomas, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalsada, ngunit ang kanyang isip ay kay Pina. Huminga siya ng malalim at sa isang basag na tinig, nagsalita siya. "I'm sorry." Ang kanyang bulong na tila isang lihim na matagal nang kinikimkim. Ang dalawang salitang yun ay nagdala ng kakaibang kurot sa puso ni Pina. Hindi niya inaasahan. Sa unang pagkakataon, hindi lumayo si Pina. Dahan-dahan, tila may sariling isip, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Thomas. Naramdaman niya ang init ng katawan ng lalaki, ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang ligtas siya, hindi mula sa pisikal na panganib, kundi mula sa matinding kalungkutan. Isang mahigpit at emosyonal na yakap ang nangyari, walang salita. Tanging ang pagdampi ng mga balikat at ang init ng paghinga. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, at ang tanging nanatili ay ang pakiramdam ng pagiging naroon para sa isa't isa. Isang koneksyon na mas malalim pa sa anumang kontrata. Ang kanyang mga luha ay tahimik na umagos, hindi na ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat at pag-asa. Habang nagmamaneho si Thomas pauwi, maingat niyang sinilip si Pina sa rearview mirror. Nakatulog ito sa kanyang balikat, ang kanyang mukha ay payapa na ngayon. Dahan-dahan, itinabi niya ang kotse. Hindi niya magawang guluhin ang tahimik na sandali. Kinuha niya ang isang panyo at maingat na pinunasan ng dumi sa pisngi ni Pina. Tila natatakot na baka mabasag ito sa bawat galaw niya. Sa kanyang isipan, tanging ang pag-aalala para kay Pina ang nanatili. Nang makarating sila sa mansyon, may isang tawag ang natanggap ni Thomas mula sa ospital sa Iloilo. Binuksan niya ang kanyang telepono. "Sir Thomas, nagising na po si Aling Corazon, pero ang bayarin po medyo..." "Hindi pa natatapos ang nurse. Bayaran niyo lahat, ako ang bahala." Mariing sagot ni Thomas. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamadali. Ang mga salitang iyon ay umabot sa pandinig ni Pina. Nakakababa lamang mula sa kotse. Nakatayo siya sa labas ng pinto. At mula sa kanyang mga mata, isang patak ng luha ng pasasalamat ang dahan-dahang gumulong. Ang kanyang ina ay ligtas na. Ngunit sa pagbukas ni Thomas ng kanyang laptop, napansin niya na 80% na ng kanyang shares ang hawak ng kumpanya ng ama ni Helena. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Helena ay muling bumalot sa opisina ni Thomas, ngunit sa pagkakataong ito, walang bakas ng pagmamakaawa sa kanyang mukha. Tila isa siyang agila na handa ng dumagit. Ipinatong niya ang isang makapal na folder sa mesa ni Thomas. "Tommy, huling ultimatum na to." Malamig na wika ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. "Hiwalayan mo si Pina. Pakasalan mo ako. O tuluyan ng babagsak ang Montenegro Group at ang lola mo kukulungin dahil sa mga utang." Ang bawat salita
ay tila isang balang tumatama sa dibdib ni Thomas. Alam niya na hindi lamang ang kanyang kumpanya ang nakataya, kundi pati na rin ang buhay at kalayaan ng kanyang lola. Ngunit higit pa roon, ang pinakamasakit ay ang katotohanang kapag bumagsak siya, siguradong madadamay si Pina at babalik ito sa putik na pilit niyang inilalayo. Nanlamig ang buong katawan ni Thomas. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Pinipigilan ang sarili na suntukin ang babaeng nasa harapan niya. Sa kanyang isipan, tanging ang mukha ni Pina ang nakikita niya. Ang mga mata nitong puno ng pag-asa ng gabing inalagaan niya ito. Kung pipiliin niya si Pina, mapapahamak ang lahat. Kung pipiliin niya si Helena, mawawala ang lahat ng natitira sa kanyang kaluluwa. Tila kinakain siya ng isang malaking halimaw at ang tanging paraan para mailigtas ang pinakamamahal niya ay ang maging pinakamasamang tao sa paningin nito. Gumawa siya ng isang masakit na plano, isang sakripisyo na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Maingat niyang inilagay ang isang sobre sa loob ng kanyang drawer at tumawag sa kanyang abogado, may binilin siyang hindi maintindihan. Samantala, sa kusina ng mansyon, abala si Pina sa paghahanda ng hapunan. Ang bawat sangkap na inihahanda niya ay may kalakip na pag-asa. Niluluto niya ang paboritong adobo ni Thomas. Ang amoy nito ay kumakalat sa buong kabahayan. Nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na mansyon. Ngayong alam na niyang ligtas ang kanyang ina at ngayong naramdaman na niya ang init ng pagmamahal mula kay Thomas sa loob ng kotse, naglakas loob siyang umamin. Ngayong gabi, sasabihin niya ang lahat. Ang katotohanang siya ang batang nagligtas sa kanya noon at ang nararamdaman niya para sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, puno ng pag-asa at kaba. Dumating si Thomas. Pumasok siya sa mansyon. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo at ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Diretso siyang naglakad patungo sa hapagkainan kung saan abala si Pina sa pag-aayos ng adobo. Ang nangiti sa mga labi ni Pina ay biglang nawala nang makita ang anyo ni Thomas. Walang ano-ano, hinablot ni Thomas ang isang plato ng adobo at walang pakundangan itong ibinato sa sahig. Kumalat ang sarsa at karne sa mamahaling sahig, kasabay ng pagbagsak ng puso ni Pina. Ano to, Pina? Ano na naman ang ginagawa mo? Malamig na singhal ni Thomas. Ang kanyang tinig ay nagtatago ng pighati. Tapos na ang 1 taon. Tapos na ang kontrata. Kunin mo ang bayad mo at umalis ka na. Nandidiri ako sa'yo. Nandidiri ako sa bawat sandaling nakasama kita. Ibinato niya ang divorce papers sa mukha ni Pina. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Pina. Hindi siya makapaniwala. Ang mga salita ay tila mga punyal na humihiwa sa kanyang puso na nag-iiwan ng malalim na sugat. Ang kanyang mga luha ay nag-umpisang umagos, walang patid, kasabay ng panginginig ng kanyang mga balikat. Tumalikod si Thomas. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Pinipigilan ang sarili na humikbi. Pinipigilan ang sariling lumingon at yakapin ang babaeng buong tapang niyang sinasaktan. Narinig niya ang mga tahimik na hikbi ni Pina, ang tunog ng kanyang mga yabag na dahan-dahang lumalayo patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ni Pina palayo ay tila pagdudurog sa kanyang sariling puso. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. Sa labas ng mansyon, umuulan ng malakas. Naglalakad si Pina sa kalsada, walang payong, ang kanyang mga damit ay basang-basa, kasama ang kanyang lumang bag. Hawak niya ang tseke na ibinigay ni Thomas. Ang bawat numero nito ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging binili. Punit niya ito. Wala siyang pera, walang matutuluyan, at tuluyan ng nadurog ang puso. Hindi pa man niya lubusang nauunawaan ng lahat. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Tita Carmen. Wala ka ng silbi. Huwag ka nang babalik dito. Ayaw ka na ng nanay mo. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Lumuhod si Pina sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig.
Pilit na pinipigilan ng isang malakas na pag-iyak na nagbabadyang sumabog. Ang kanyang mundo ay gumuho ng tuluyan. Ang paglalakbay ni Pina, pabalik sa Iloilo, ay tila pagbabalik sa simula ng kanyang pagdurusa. Walang pera, halos walang damit, at ang kanyang puso ay nababalutan ng matinding kirot. Pagkababa niya sa bus, sinalubong siya hindi ng mainit na yakap ng pag-asa, kundi ng matalim na tingin at bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Nakita siya ng kanyang tita Carmen na naghihintay sa labas ng kanilang bahay, at bago pa man makapagsalita si Pina, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Wala kang kwenta. Ginamit ka lang ng mayaman. At ngayon, itinapon ka na parang basahan. Nagdala ka lang ng kahihiyan sa amin. Singhal ng kanyang tiyahin, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang bawat salita ay tila mga basag na kristal na tumutusok sa puso ni Pina, habang ang mga mata ng mga kapitbahay ay tila naghuhusga. Ang kanilang mga bulong ay parang matalim na kutsilyo. Ngunit sa gitna ng matinding pang-iinsulto, isang payat na babae ang pilit na lumabas mula sa loob ng bahay. Si Aling Corazon, bagamat nanghihina pa, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagmamahal. Dahan-dahan niyang niyakap ang kanyang anak. Itinago ang mukha nito sa kanyang dibdib. Kahit anong mangyari, malinis ang anak ko. Walang kasing bait ang anak ko. Mahinang wika ng kanyang ina. Ang kanyang tinig ay garalgal sa pagpipigil ng iyak. Ang mga salitang yon ay tila balabal na bumalot kay Pina, nagbibigay ng kaunting init sa gitna ng kanyang matinding pighati. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Pina na hindi pa siya tuluyang nag-iisa. Nang gabing iyon, matapos maghilamos at magpalit ng damit, pumasok si Pina sa kanyang sirang kwarto upang umiyak ng mag-isa. Ang kanyang mga luha ay umaagos, kasama ang lahat ng sakit at sama ng loob na matagal niyang kinimkim. Habang nililinis niya ang ilalim ng kanyang lumang higaan, aksidenteng nasagi niya ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, may nakita siyang sobre mula sa isang bangko. Nagtataka, binuksan niya ito. Laman nito ang titulo ng lupa na nakapangalan na sa kanya, buong resibo ng bayad sa ospital ng ina, at isang sikretong passbook na may milyon-milyong ipon para sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Kasama ng mga dokumento, may isang maliit na sulat na nakasulat sa isang simpleng papel. Nanginginig ang mga kamay ni Pina habang binubuksan niya ito upang makapagsimula ka muli ng malaya at walang utang na loob kanino man. Bumagsak ang mga dokumento mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ng kalungkutan, kundi ng matinding pag-unawa at kaligayahan. Si Thomas, hindi siya niloko. Hindi siya niloko ng taong unti-unti niyang minamahal. Nauunawaan na niya ngayon ang lahat. Ang pagiging masama nito, ang mga salitang binitawan niya. Lahat ng ito ay para protektahan siya. Niyakap ni Pina ang sulat sa kanyang dibdib, lumuhod sa sahig habang hagulgol na binibigkas ang pangalan ni Thomas. Ang kanyang pag-iyak ay puno ng matinding kaligayahan, paghanga, at labis na panghihinayang. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal na matagal nang iningatan ni Thomas, isang pagmamahal na hindi niya inihayag, kundi ipinakita sa pamamagitan ng sakripisyo. Ang kanyang puso ay nababalutan ng isang panibagong lakas, isang determinasyon na hindi niya kailanman naramdaman noon. Biglang lumiwanag ang luma nilang telebisyon. Mula sa balita, narinig niya ang isang anunsyo. Thomas Montenegro, nakatakdang bumaba sa pwesto bukas kapalit ng pagbawi sa kaso ni Helena. Nanlaki ang mga mata ni Pina. Pinunasan niya ang kanyang luha at sa gitna ng kanyang matinding pagkabigla, isang nag-aapoy na determinasyon ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya makakapayag. Hindi niya hahayaang magsakripisyo si Thomas para sa kanya. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagmamahal. Kailangan niyang bumalik sa Maynila.
Kailangan niyang iligtas si Thomas. Mabilis siyang nag-impake ng kanyang mga damit. Ang bawat galaw ay puno ng pagmamadali at pag-asa. Ang kanyang puso ay muling tumibok, hindi ng takot, kundi ng pag-ibig at paglaban. Sa mansyon ng mga Montenegro, ang board meeting ay nagsimula na. Nakangisi si Helena, ang kanyang mukha ay puno ng matagumpay na pagmamalaki. Ang kanyang mga kasabwat na binayaran niya upang suportahan ang kanyang mga plano ay nakaupo sa paligid ng mahabang mesa, naghihintay na lamang sa formal na paglagda ni Thomas sa mga dokumentong maglilipat ng pagmamay-ari ng Montenegro Group sa kumpanya ng kanyang ama. Nakayuko lamang si Thomas, ang kanyang mga balikat ay mabigat, handa ng pirmahan ang kanyang sariling pagbagsak, handa ng isuko ang kanyang sarili upang protektahan ang babaeng mahal niya. Ang bawat sandali ay tila isang malaking paghihirap. Ang bawat segundo ay tila isang paghinto sa oras. Ngunit sa pinakatuktok ng kanilang tagumpay, biglang bumukas ang malaking pinto ng silid. Lahat ay napatingin. Pumasok si Pina. Hindi na ang babaeng nakayuko, ang babaeng walang silbi, kundi isang babaeng may nag-aapoy na determinasyon sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, puno ng lakas at tapang. "Huwag mong pirmahan yan, asawa ko." Matagumpay na wika ni Pina, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Umalingaw-ngaw sa buong silid, nagulantang ang lahat. Ang nangiti sa mga labi ni Helena ay biglang nawala, napalitan ng isang pagkabigla at takot. Hinarap ni Pina si Helena, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Sa tingin mo, hindi ko malalaman ang ginawa mo?" Matalim na tanong ni Pina. Inilatag niya ang mga orihinal na resibo ng padala ni Tita Carmen na nagpapakita na ang perang ipinadala niya ay diretsong napunta sa account ng ama ni Helena. Pagkatapos, ipinatugtog niya ang isang voice recording, ang pag-amin ni Tita Carmen sa sabuatan nila ni Helena, na nakuha ni Pina nang kumprontahin niya ang tiyahin sa Iloilo bago pa man siya lumuwas. Ang bawat salita mula sa recording ay tila isang balang tumatama sa bawat kasinungalingan ni Helena. Ang mukha ni Helena ay namutla. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding takot at galit. Natauhan si Thomas. Ang liwanag ng katotohanan ay tila isang malakas na ilaw na bumulag sa kanya. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Sa tulong ng mga ebidensya ni Pina at ang suporta ng mga loyal na board members ni Doña Escolastica, na matagal nang naghihintay ng pagkakataon, mabilis nilang pinalaya si Helena at ang ama nito mula sa boardroom. Ang kanilang mga muka ay puno ng kahihiyan, ang kanilang mga pangarap ay tuluyang gumuho. Habang nagsisigawan ang lahat, tahimik na lumapit si Thomas kay Pina. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Hawak niya ang nanginginig na mga kamay ni Pina at sa harap ng lahat, marahan niyang hinalikan ang likod ng palad nito. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng sinseridad at pasasalamat. Naramdaman ni Pina ang init ng kanyang labi. Ang bawat pagdampi ay tila isang pangako. Sa wakas, ang dalawang pusong nasaktan ay muling nagtagpo. Hindi sa ilalim ng isang kontrata, kundi sa gitna ng katotohanan at pag-ibig. Sa kabila ng kanilang tagumpay, may isang bagay na nagpakaba kay Thomas. Nang yayakapin na sana niya si Pina, biglang umatras ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay malalim at mayroong bahid ng kalungkutan at pag-aalinlangan. Hindi niya maintindihan. Bakit? Pagkatapos mailigpit ang mga kalaban, hinarap ni Pina si Thomas. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng bigat. "Ipinagtanggol kita dahil utang ko sa'yo ang buhay ng ina ko." Malamig na wika ni Pina, ang kanyang tinig ay malinaw. Pero hindi ibig sabihin, kinalimutan ko na ang mga salitang ginamit mo para itaboy ako. Tumalikod si Pina, ang kanyang mga yabag ay mabigat. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon,
Iniiwan si Thomas na luhaan, nababalutan ng matinding pagkalito at pighati. Ang paglayo ni Pina ay tila isang malaking sampal sa mukha ni Thomas. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa isipan ng binata, paulit-ulit na nagpapaalala sa kanyang mga naging kasalanan. Hindi niya mapakali. Araw-araw, matapos ang kanyang trabaho, nagtungo si Thomas sa inuupahang maliit na apartment ni Pina sa Maynila. Hindi niya ininda ang malakas na pagbuhos ng ulan o ang mga tingin ng mga taong nagtataka. Naghihintay siya sa labas. May bitbit na paboritong bulaklak ni Pina at isang kahon ng pagkain na pilit niyang niluto. Kahit pa hindi siya sanay sa kusina. Sa bawat pagpatak ng ulan sa kanyang balikat, nararamdaman niya ang lamig ng pagtanggi ni Pina, ngunit hindi siya sumuko. Ngunit si Pina ay nanatiling matigas. Kahit pa nakikita niya si Thomas na naghihintay sa labas ng kanyang apartment, kahit pa naririnig niya ang mga paghinga ng lalaking naghihintay sa ilalim ng ulan, hindi niya ito pinansin. Kailangan niya ng oras, kailangan niya ng espasyo. Hindi na niya gustong maging anino, hindi na niya gustong maging isang tao na laging nasa likuran lamang. Kailangan niyang masigurong kapantay siya, na ang pagmamahal na ibibigay niya ay hindi na magiging tanda ng pagiging utang na loob. Kailangan niyang paghilumin ang mga sugat na iniwan ng mga salita ni Thomas, mga sugat na kahit pag ginawa para sa kanya ay nanatili pa ring masakit. Samantala, lumabas sa balita ang pagkakakulong ni Helena. Ang kanyang mga panlilinlang at pandaraya ay tuluyang nabunyag. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan habang inilalabas siya mula sa korte. Ang kanyang mga kamay ay may posas. Si Tita Carmen naman ay tuluyang nawalan ng lahat. Matapos siyang takasan ng kanyang mga anak dahil sa kanyang pagiging sakim, naiwan siyang pulubi sa probinsya, baon sa utang sa sugal at walang sino man ang nag-aalaga sa kanya. Ang karma ay tila isang matalim na balang binalik sa kanila. Ang kanilang mga kasamaan ay nagdulot ng sarili nilang pagbagsak. Isang gabi, habang naghihintay si Thomas sa labas ng apartment ni Pina, naramdaman niyang sapat na. Kailangan na niyang magpakumbaba, kailangan na niyang ipagtapat ang lahat. Pumasok siya sa loob ng building at kumatok sa pintuan ni Pina. Nang magbukas ito, lumuhod si Thomas sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Inilabas niya ang lumang litrato nung bata pa sila. Ang larawan nila. Sa bukid ang larawan ng batang babaeng may peklat sa braso na nagligtas sa kanya noon. Pina, matagal mo na akong iniligtas. Hindi lang noon, kundi pati ngayon. Iniligtas mo ulit ako. Basag na tinig ni Thomas, ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Bigyan mo ako ng pagkakataong iligtas ang puso mo. Hindi bilang kontrata, kundi bilang habambuhay. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko. Mahal na mahal kita, Pina. Ang kanyang mga salita ay puno ng sinseridad. Ang kanyang puso ay bukas na bukas. Ang pagmamahal na matagal niyang kinimkim ay tuluyan ng umapaw. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa mga kamay ni Pina habang nakaluhod siya, ang pinakamakapangyarihang lalaki na sumusuko sa pag-ibig, nagpapahayag ng kanyang buong puso. Tinitigan ni Pina ang mukha ni Thomas. Ang kanyang mga mata ay puno ng sari-saring emosyon, ang sakit ng nakaraan, ang pagdududa, ang pagmamahal, at ang pagpapatawad. Dahan-dahan, hinawakan niya ang mukha ni Thomas, pinunasan ang mga luha nito. Ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti. Paano kung ayoko na ng kontrata? Pabulong na tanong ni Pina. Ang kanyang tinig ay may bahid ng lambing. Ang mga salitang iyon ay naghatid ng kakaibang kaba sa dibdib ni Thomas. Tumitig si Thomas sa mga mata ni Pina. Naghihintay sa kanyang sagot. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, puno ng pag-asa. Ang simbahan sa Iloilo na minsai pinangyarihan ng kanyang pighati. Ang siya ngayong saksi sa katuparan ng pangarap
na matagal niyang inakalay imposible, hindi sa marangyang katedral sa Maynila, kundi sa maliit at lumang simbahang yon, kung saan sila unang nagkita. Doon naganap ang tunay na kasal ni Pina at Thomas. Nakangiti si Aling Corazon na magaling na ngayon at may pisnging may kulay. Dahan-dahan niyang inihahatid ang kanyang anak sa altar. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at kaligayahan. Si Doña Escolastica naman ay masayang nakaupo sa unahan. Ang kanyang matandang puso ay puno ng kagalakan sa muling pagkabuo ng kanyang pamilya, hindi lamang sa pangalan, kundi pati na rin sa puso. Ang liwanag ng araw ay dumadaan sa mga lumang bintana ng simbahan, bumabalot sa kanila ng isang mainit at banayad na sinag. Lumipas ang mga taon, hindi na isang biktima ng utang na loob si Pina, kundi isang babaeng nagbibigay ng pag-asa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang advokasya para sa mga mahihirap na magsasaka sa Iloilo. Itinatag ang isang pundasyon para sa mga estudyanteng walang kakayahang mag-aral. Ang dating kahihiyan ng kanyang pamilya ay naging isang pinagmulan ng inspirasyon, isang patunay na mula sa pinakamadilim na kabanata ay maaaring sumibol ang pinakamaliwanag na kinabukasan. Ang kanyang pagmamahal sa kapwa ay nagmula sa kanyang sariling karanasan ng paghihirap. At sa bawat batang natutulungan niya, tila naghihilom din ang kanyang mga dating sugat. Sa paglubog ng araw, nakasandal si Pina sa dibdib ni Thomas sa veranda ng bago nilang maliit ngunit mainit na bahay sa probinsya. Ang tanawin ng bukid ay payapa. Ang simoy ng hangin ay sariwa. Wala na ang malalaking pader ng mansyon. Wala na ang mga bulong-bulungan at paghuhusga. Tanging ang dalawang puso lamang na natutong magpatawad, magmahal, at maghilom. Hinawakan ni Thomas ang kanyang kamay at marahang hinalikan. Salamat at hindi ka naging madre. Pabulong na wika ni Thomas, ang kanyang tinig ay puno ng lambing at pasasalamat. Tumawa si Pina. Ang pagmamahal sa'yo, ang pinakamagandang bokasyon ko. Tugon niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa perpektong sitwasyon o sa mga kontratang nilikha ng tao. Ito ay pinipili araw-araw, kahit sa gitna ng sakit, pagdududa at pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagpili na bumitaw sa galit upang makalaya. Ang kapayapaan ay natagpuan sa pagtanggap sa sarili, sa paglaya mula sa bigat ng nakaraan, at sa pagyakap sa isang pag-ibig na nagbibigay ng lakas. Ang kanilang paglalakbay ay nag-iwan ng isang aral na ang pagmamahal ay may kapangyarihang maghilom, magpatawad, at magsimulang muli, gaano man kabigat ang nakaraan.